Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, nakikiramay tayo sa mga naiwang pamilya ng dalawang estudyanteng atleta ng Ateneo Basketball na nalunod po at namatay habang nasa isang team building activity na sinasabi ring isang conditioning training. Malayo pa sana ang mararating nina Rene Baterbonia at Divine Adili kung hindi nangyari ang malagim na aksidenteng bumawi kaagad sa kanilang buhay. Nakikisimpatya rin tayo sa pamantasang bugbog ngayon ng batikos sa kabila ng ginagawa nitong paraan para malaman ang totoong nangyari. Siguradong may mga nagkulang at dapat managot ang mga nagpabaya. Pero ang kapansin-pansin ay napakarami ng sumasawsaw sa issue. Wala namang masamang makiramay sa pamilya. Nakalulungkot lang na sinasamantala ang nangyaring trahedya. May mga politikong dumadalaw sa burol, nagsuot ng uniformeng may pangalan ng manlalaro at nagpakuha ng mga larawan. Kahit nga artista, bumibisita. Panay padala din ng naglalakihang bulaklak ang mga personalidad. Sa Senado at mababang kapulungan ng Kongreso, may mga mambabatas na naghain nga ng resolusyon para imbestigahan ang pangyayari. May investigasyon din daw ang DILG para malaman kung may kapabayaan sa panig ng coaching staff at ng pamunuan ng mismo Ateneo. Patuloy din ang investigasyon ng NBI at PNP bagamat napatunayan na walang foul play, walang hazing o pagkapahirap na naganap at ang ikinamatay ng dalawa ay asphyxia ng drowning o pagkalunod. Pati nga ang DOLE, pinatatawag ang dayuhang coach ng Ateneo Basketball Team para ipakita kung meron siyang alien employment permit. Kapanalig samantala, kung sinusubaybayan ninyo ang balita sa social media, siguradong nababasa ninyo ang mga posts at comments na tila pinangungunahan ang investigasyon at ang legal na proseso para malaman kung sino-sino ang dapat managot. Sila pa nga ang unang nagpapakalat ng mga video at larawan na hindi naman sila otorisadong isa publiko. Nagpupuyos sila sa galit at pagkamuhi sa coach ng basketball team, maging sa administrasyon ng universidad. Ginagamit nila ang pangyayari para questionin ang kredibilidad ng mga pari, alumni at estudyante ng Ateneo na nangunguna sa mga pagkilos para panagutin ang mga tiwali sa pamahalaan. May mga ginagamit din ang issue para palitawin ang agwat sa pagitan ng mayayaman at sa may hirap. Pati ang agwat sa pagitan ng Maynila at Mindanao kung saan galing si Rene Baterbonia. Parang mas alam pa nila ang mga nangyayari at ang mga dapat na mangyari. Gaya ng mga politikong nakikiramay kapanalig, wala rin namang masama sa pagbibigay ng opinyon sa nangyaring trahedya. Pero dapat maging tapat tayo sa intensyon ng pagbibigay natin ng ating say. Ika nga. Tumutulong ba ito para mapukab ang atensyon ng iba at alamin din ang katotohanan moving forward? Ika nga. O nangiintriga lamang tayo o nag-aambag sa agenda ng mga naisamantalahin ang sitwasyon. Baka naman may malin din tayo, may masabi lang, katulad ng mga politiko, para nakikisawsaw lang. Kaya't sabi nga ni Pope Leo XIV, information is a public good that we should all protect. Kapanalig, hindi ito dapat gamitin para sa paglikha ng pagkakahati-hati na pinakikinabangan ng mga sakim na atensyon, kapangyarihan at impluwensya. Tayo naman, bilang mga kumukonsumo ng impormasyon, lalo na mula sa social media, ay dapat maging mapagkilatis, maging mapanuri. Hindi lahat ng napapanood at nababasa natin ay totoo. Hindi lahat ng opinyon ay may bigat, lalo na ang mga walang lohika, walang ebidensya, at walang malinaw na layunin kundi ang manggulo, manira at manloko. Sabi nga sa ikalawang sulat ni Pedro 2:3, mag-ingat tayo sa mga nanilinlang gamit ang kanilang mga umano'y aral at katang-isip
para sa kanilang kasakiman at personal na interes. Mag-ingat po tayo mga kapanalig sa mga sumasawsaw. Bantayan din natin ang ating sarili laban sa pakikisawsaw. Kaya kapanalig, ipagdasal po natin ang mga pamilya ng dalawang basketballistang nagdadalamhati. Sa ngayon, ito ang mas kailangan nila. Hindi ang makisawsaw na kung sino-sino. Ipagdasal po natin ang dalawang basketballista naway sila ay gawa ng Diyos ng tunay na kaligtasan at ang pamilya po na nagdadalamhati, makiisa po tayo sa ating panalangin at pananahimik. Gayon din, nawa ang mga organisasyon tulad ng Ateneo ay mag-evaluate upang maiwasan na mangyari uli ang ganitong trahedya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.